Good morning Philippines! Hello world! Kayo po ngayon ay nakikinig sa ating Masinloc School on the Air, hatid sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng LGU Masinloc, Servisyong Putog, DWSP 101.5 News FM. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ako si Teacher Teresita Eclarinal, guro sa ikalimang baitang sa mababang paaralan ng Bamban Elementary School. At ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, kailangan muna nating manalangin. Samahan niyo ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong bagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago dahil sa pandemyang aming kinahaharap. Gabayan mo kaming mga mag-aaral sa aming pag-aaral upang magkaroon kami ng bukas na kaisipan sa lahat ng aralin at lubusang maunawaan namin ang mga tinuturo sa amin. Gabayan nyo din ang aming mga guro na aming inspirasyon na walang sawang sinisikap gawin ang lahat ng paraan upang kami ay matuto sa kabila ng pagsubok na dulot ng pandemya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang namin itinataas ang lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon mga bata, balikan natin ang ating mga nakaraang aralin. Isulat ang masayang mukha, sapat lang kung sang-ayon at malungkot naman kung hindi sang-ayon. Una, ang pagiging pulo-pulo ng Pilipinas ang naging sanhi para madali itong masakop ng Espanya. Ikalawa, dahil sa kolonyang Espanyol, naging mahigpit o nagkakalapit ang pamilyang Pilipino. Katlo, isa sa dulot ng kolonyang Espanyol ay ang pagkakaroon natin ng apelyido. At ang ikaapat, naakit ang mga Pilipino na makipagkaibigan sa Espanya dahil sa ipinakita nilang magagandang pakikitungo. At ang ikalima, likas sa mga Pilipino ang pagiging makadiyos. Tapos na ba kayo mga bata? Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa una, ang pagiging pulo-pulo ng Pilipinas ay naging sanhi para madali ito masakop ng Espanya. Ano ang inyong sagot? Masayang mukha, tama. Pangalawa, dahil sa kolonyang Espanyol, naging mahigpit at nagkakalapit ang pamilyang Pilipino. Ano naman ang sagot nyo? Masayang mukha pa rin, tama. At sa ikatlo, isa sa dulot ng kolonyang Espanyol ay ang pagkakaroon natin ng apelyido. Ano ang sagot nyo? Ay tama pa rin, masayang mukha. At ang ikaapat, naakit ang mga Pilipino na makipagkaibigan sa Espanya dahil sa ipinakita nilang magandang pakikitungo. Ang sagot ninyo? Ayan, tama pa rin, masayang mukha. Panglima na tayo. Likas sa mga Pilipino ang pagiging makadiyos. Ang sagot? Masayang mukha pa rin. Ayan, ang gagaling nila. Nakuha ang tamang sagot. Marahil ay handa na kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon naman mga bata, ay aalamin natin ang tradisyon ng mga katutubong populasyon sa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya. Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
Tingnan mabuti ang larawan. Tama! Ang pinakamahalagang impluensya ng mga Kastila ay ang Kristyanismo. Maraming simbahang Katoliko ang ipinatayo sa iba't ibang pook ng bansa. Halibhasa, likas na may takot sa Diyos, madaling tinanggap ng mga katutubo ang relihiyong ito. Natutunan ng mga Pilipino ang maraming kaugaliang panrelihiyon. Ang pagdiriwang ng piyesta ay naging bahagi ng kulturang Pilipino. Niyakap din nila ang iba pang mga kaugalian gaya ng pagsisimba, prosesyon at pagnonobena. Ang pagpapakasal at pagbibinyag sa simbahan ay naging bahagi na rin ng buhay ng Pilipino. Pinalitan ang kanilang mga pangalan ng pangalang Espanyol tulad ng Pedro, Juan, Carlos, Maria, Juana at iba pa. Lubhang makapangyarihan ang mga praile sa buhay ng katutubo. Ipinasunog nila ang mga idolong kahoy at ang mga imahen ng mga anito ng ating mga ninuno. Marami ring naidagdag na pagdiriwang tradisyon ng mga Pilipino. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Piyesta. Tama! Ang piyesta ay pagdiriwang sa tradisyon ng mga Pilipino. Ipinagdiriwang ito upang parangalan ang patron ng bayan at isinasagawa sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga mag-anak. May sayawan, prosesyon at paglalabas ng moro-moro o binabayani. Ano naman ang nakikita nyo sa larawang ito? Tama! Pasko! Ang Pasko ay pinagdiriwang upang gunitain ang kapanganakan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paghahanda ng maraming pagkain, pagbibigay ng regalo at pag-awit ng awiting pamasko. Ano naman ang nakikita nyo sa larawang ito? Mahal na araw, tama din. Ito ang mahal na araw. Ipinagdiriwang ito bilang pag-alala sa paghirap na dinanas ni Jesus para sa ating kaligtasan. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbasa ng pasyon at pagpapalabas ng sinakulo. Ito naman, anong pagdiriwang ito? Bagong taon! Ayan, tama rin. Katatapos lamang ng bagong taon. Ito ay pagdiriwang sa pagpasok ng panibagong taon. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagluluto ng malagkit na pagkain at may mga prutas din. Ang mga tao ay nagsisimba at mayroon ding mga paputok. Ano namang pagdiriwang ang nakikita sa larawang ito? Flores de Mayo. Tama! Kadalasan, itong pagdiriwang sa buwan ng Mayo. Isinasagawa ito upang alayan ng mga bulaklak ang mga patron. Ngayon mga bata, punan ang mga kahon ng datos ukol sa gawaing Kristyanismo. Tignan natin ang datos at ang mga kahon. Ito, nasa gitna ng araw, mga gawaing Kristyanismo. Kaya punan natin ito at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga kahon. Tapos na ba sa inyong pagsagot? Ang proseso ng Kristyanismo ay ang mga pagsunog ng idolong kahoy at imahen ng anito, pagbibinyag at pagpapalit ng pangalang Espanyol, pagsisimba, pagpapakasal, pagpoprosesyon at pagnonobena.
Ang mga tradisyon naman ay tulad ng piyesta, Pasko, mahal na araw, bagong taon, Flores de Mayo at Santa Cruzan. Ngayon naman mga bata, kumuha kayo ng malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Isulat lamang ang tamang titik. Una, ang pag-iisang dibdib sa simbahan ng isang lalaki at babae bago sila magsama bilang mag-asawa ay pagpapahalaga sa pangreliyon Kristyanismo. Anong pagpapahalaga ito? A. Kasal, B. Binyag, C. Orasyon, D. Fiesta. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang hindi tradisyon ng mga Pilipino? A. Pasko, B. Pagtatanim, C. Bagong taon, D. Santa Cruzan. At ang pangatlo, ang pagdaraos ng piyesta, paghahanda ng masarap na pagkain at pagkakaroon ng misa at prosesyon ay ilan lamang sa pagpapahalaga sa puwang. A. Santong Patron, B. Orasyon, C. Binyag, D. Kasal. Kaapat na tayo. Ang puwang ay pinagdiriwang upang gunitain ang kapanganakan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. A. Fiesta, B. Pasko, C. Bagong taon, D. Mahal na araw. Ang ikalima, ang puwang ay pagdiriwang bilang pag-alala sa mga paghihirap na dinanas ni Jesus para sa kaligtasan ng lahat. A. Fiesta, B. Pasko, C. Sinapulo, D. Mahal na araw. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, tignan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Una, ang pag-iisang dibdib sa simbahan ng isang lalaki at babae bago sila nagsama bilang mag-asawa ay isang pagpapahalaga sa pangrelihiyong Kristyanismo. Aling pagpapahalaga ito? Ang sagot, kasal. Ayan, tama sila. Alin sa mga sumusunod ang hindi tradisyon ng mga Pilipino? Ang sagot, pagtatanim, B. Okay. Pangatlo, ang pagdaraos ng piyesta, paghahanda ng masasarap na pagkain at pagkakaroon ng misa at prosesyon ay ilan lamang sa pagpapahalaga sa A. Santong Patron. Yan, pang-apat na. Ang puwang ay pinagdiriwang upang gunitain ang kapanganakan ni Jesucristo. Ang sagot, B. Pasko. Ayan, ang dali-dali. Number 5 ay puwang ang pinagdiriwang natin bilang pag-alala sa paghihirap na dinanas ni Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Ang sagot, C. Sinakulo. Ayan, ang galing-galing nila. Nakuha nila ang tamang sagot. At dahil dyan, ay magkakaroon tayo ng takdang aralin. Okay, kunin ang inyong mga module at tignan ang takdang aralin na nakasulat sa pahina 4. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ito po si Teacher Teresita C. Clarinal, ang inyong guro sa araw na ito. Paalam!